Pilipinas ang oras po, 6:38. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras at kami po ang inyong mga nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Umuulan po ba ng basa sa inyong lugar dito sa atin? Umuulan ba, Attorney Cam? Kumulog kumidlat, panyera. Pero sa Quezon City, magandang gabi po sa mga taga Quezon City dyan. Umuulan sa inyo, ano? Medyo may kalakasan. Sana medyo lumakas-lakas pa, lalo na dun sa may mga, Attorney Cam, may mga taniman sa ating mga palayan, maisan, gulayan, para naman kahit pa paano makarecover ang ating mga farmers. Dos Kumpanieras. Abay kung hindi, namumurong mangutang na naman, Attorney Cam, para ipangtustos sa susunod na taniman. Mm-hmm. At syempre, kasunod niyan, utang din para pang matrikula at iba pang mga pangangailangan at minsan nakakamatayan na ang utang. Ayan, dahil na-mention ko po yan dahil kahapon, kagabi, meron po isang message na patungkol. No? Sinamarize ko na lang, Attorney Cam, kasi napakahaba ng message na. Pero yung tanong ganito. It goes like this. Kung may naiwang utang ang magulang, pero wala namang ari-ari ang naipamana, obligado ba ang anak ng nangutang na bayaran ito kung may natanggap na mana muna ka na, lolo at lola? Dos Kumpanieras. Yan po ang tatalakayin natin tonight. At syempre, meron pa rin isang question dito, yung question ni Anonymous na pinadala sa atin kagabi. Sa ito, Attorney Cam, if I'm not mistaken, sa YouTube, ang sinasabi niya, yung nanay niya na nakapangutang, no, para sa kanyang pagpapagamot, Attorney Cam, yung nanay niya ngayon namatay. Mm-hmm. So siya ngayon ang sinisingil nung inutangan ng nanay niya dahil sa kanya naman daw ginastos yung pera na inutang ng nanay niya. Dos Kumpanieras. Yan po ang tatalakayan natin tonight, and of course mga related questions patungkol sa mana, patungkol sa utang, at kung ano-ano pa. Dito lang po sa Dos Kumpanieras. At syempre, Attorney Cam, saan sila pwedeng magpadala ng kanilang mga questions? Syempre, meron po kaming mga digital platforms. Kasama na po, of course, ang DZRH News Facebook Live, DZRH News Television Facebook Live, DZRH Dos Kumpanieras Facebook Live, at sa YouTube, DZRH TV 4K Livestream. At syempre, pwede rin po kayo mag-private message kung medyo nahihiya kayo at ayaw ninyong ipakita or ipabasa sa iba, well, especially kung ayaw ninyong pa-mention ng inyong pangalan. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po muna. Pagpupugay sa mga nanunood, nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng bansa. Akala ko'y absent ngayon si Gael. Pero nangunguna pa siya. Magandang gabi sa iyo, Gael Enriquez. Magandang gabi din kay Ador Cortez dyan sa Kulimpit, Bulacan. Kay Pancho Sabordo Jr. At syempre, sumasagot na si Gael Gayon din Herminia Villaluz, Daddy Roel Resio, at maraming iba pa. Diyan sa Rosario, Cavite, nanunood sila sa atin. At umuulan, malakas daw ang patak ng ulan. Ingat po kayo. Diyan umuulan din po sa Dasmariñas, Cavite, nanonood din sa atin. Of course, si Peter Lynn Sanchez, diyan po sa may Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Si Soledad Lazo sa may Balesteros, Cagayan. Ganon din po kay Ria Soto, Jerry Sumagaysay, Arnold Lood sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia din po siya nanonood. At ganun din po si Ivy Gutierrez na taga Tayog, Pangasinan.
Alam mo ba ang ibig sabihin ng lood? Lood. Ng lood. Ng lood is nagtatampo. Oh. Dalawa. Either nagtatampo or lood kaayo as in kadiri. Sana wala kayo doon sa dalawang yun. Apelido lang. Dos Compañeras. Ano yan, Attorney Cam Cebuano term. Okay, magandang gabi din sa iyo, Kenneth Arevalo, Federico Bagisi, ganyan din Irene Almodovar dyan sa mababang parang Angona Rizal, Miss Roxanne Costos dyan sa Down Under. Australia, tama ako, right? Tama ako, di ba? Nasa Australia siya. Ganyan din Mami Bilen Rivera dyan sa Santo Tomas, Batangas. Traffic pa ba dyan sa inyo? Napaka-traffic dyan sa area na yan. Especially Santo Tomas, ano bang kasunod ng Alaminos, pagkatapos St. Peter. Tama pa. St. Paul, Pablo kasi. San Pablo. San Pablo. San Pablo, St. Paul, yan. So, San Pablo, pagkatapos babalik na ulit doon sa, I forgot na anong mga tao. Kasi pag umuwi ako ng Marinduque, dyan ang napaka-traffic, lalo na noong after Christmas na nagsara sila ng Diversion Road, Attorney Cam. Kabago-bago, nasira daw. Dos Compañeras. Ayan, nakabanat pa akong isa. Di, alam mo, normal yan eh. Kahit saan ka magpunta, alam mo yung wala namang sira, pero may nakita mo binabakbak. Diba? Ito naman, nasira lang, kabago-bago pa. Nasira talaga, Attorney Cam, kaya isinara. Magugulat ka. Kasi naman, ginagawang paradahan ng mga truck. Ginagawang paradahan ng truck, yung mga extension, road expansion. O, diba? San ka pa? Libre. Anyway, magandang gabi din sa iyo, Eduardo Narvaez at Ma'am Grace Recta na Imbag Arabi, Moonbeats, Ellie Abante. Gusto ko ikaw ang bumabati kay Ellie Abante kasi ikaw yung favorite niya. Gayun din si Marites Liedo, nanunood sa Mabitak, Laguna, at syempre, nanunood sa atin, Eds Maglakas, si Jinky Porle Andrade. Ngayon ulit kita nakita dito, Jinky. Ito'y kababayan ko, Attorney Cam. Si Daniel Laguno, Nelia Licong, maayong gabi, ika ninyo tanan diha sa Bohol, Maricor Angeles, Raymond Botalon, at syempre Sandy Tomol, at Erlinda Gonzales, si Mariludi Guzman, Tita Amy Miraflor Garcia, at Jason Abulencia. Yung iba, babanggitin pa natin. Pero si Phil Barbie, I'm here. Sabi niya ganon. Saan ka nga ba, Phil Barbie? Winner natin ito weeks ago sa ating Malakas promo. Dos Compañeras. Si Ador Cortez ng Kalumpit, Bulacan. Magandang gabi rin po. Ayan. At yung mga iba pang nanonood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Dos Compañeras. Umpisahan na natin, no? Kapag po may namatay, napakahalaga po ng death certificate at yung declaration ng kanyang oras ng kanyang kamatayan. Bakit? Kasi pagka yung kaunti lang ang diferensya, no? Kaunti lang ang diferensya for purposes of manahan o kaya naman ay mga utang-utang, nagmamatter po ito, no? Pati na rin yung mga liabilities sa Attorney Cam. Kaya napakahalaga pa rin ang death certificate. It's just unfortunate na marami sa ating mga kababayan, especially yung mga nasa Sabah, yung nasa ibang areas, no, Attorney Cam, sa mga slum areas or sa mga liblib na lugar na nabubuhay at namamatay ng walang maayos na documentation. Dos Compañeras. Pero napakahalaga po ng birth certificate at saka ng death certificate, no? Huwag kayong gagaya kay Mayor Go na 17 years old na. Nagparehistro. But anyway, okay. So, again, no, mahalaga po, especially kung magkadikit lang ang pagkamatay, especially kung ito ay magulang at anak, yung involved. At dahil nga po, relevant ito sa panahon ng manahan at panahon ng bayaran ng pagkakautang. Let's face it, maraming namamatay, Attorney Cam, na may naiiwang mga utang. Dos Compañeras. At hindi lang yun, importante rin po ito kung meron silang mga naiwang mga ari-arian. Yes, oo. Dahil po ang pagmamana, no, yung rights to succession are transmitted, no, from the moment of the death of the decedent. Sino ba yung decedent? Yun pong namatay, no? From the moment, sa oras ng pagpanaw, no? So hindi siya, ang paglilipat or pagmamana ay nangyayari hindi sa oras na naghahatian o nagpapartihan kayo, no? Kahit pa after 10 years na ninyo pinarte ang mga ari-arian na inyong namana, ito, no, meron na kayong interest dito, meron na kayong pagmamay-ari dito, kaya lang syempre undivided. Minsan hindi pa alam, hindi pa designated kung which part, kung kaliwa, kanan, kung east, west,
north, south, no? Mhm. Pero yung pong oras ng pagkamatay, na doon po kayo nagkakaroon na ng karapatan o nagkakaroon ng pagmamana. Dos Kumpanya. At syempre, ano ba yung mga binubuo ng mana? Tinilakay na natin ito. Lahat po ng mga ari-arian, including interest in properties, no? Yung mga claims, mga rights. So, yun po ay namamana. Ang tanong ngayon, yun ba mga obligasyon? Namamana din. May mga kontrata po kasi na binding sa mga assigns, no? And the heirs, no? Attorney Cam, ano nga ba yung mga assigns and heirs? Yung heirs, ito yung mga tagapagmana. Yung mga sumusunod. Oo. Di ba, alam mo naman, Panyera, kapag mga sinabi nating binding, ginawa, pinasok ng ating mga magulang, tapos kasama tayo, apektado tayo doon sa kanilang itinatali ka pinasok. din sa kanilang kasama ka. obligasyon. Oo, na ibig sabihin, hindi namamatay kasabay ng pagkamatay ng original na partido sa kasunduan. Dos Kumpanya. Ayan, ngayon. Ngayon, paano nga ba kung halimbawa namatay? Pagkatapos, Attorney Cam, wala naman na yung mga naiwang mga ari-arian, no? O kaya may naiwang ari-arian, tanging bahay lang na tinitirhan ninyo, no? Halimbawa, uli lang lubos na, tas kayo na lang ang nandoon, pare-pareho pa kayong mga single, halimbawa yung iba bago pa lang, kag-graduate pa lang, o wala pa talagang kakayanan, no? Na suportahan o bumili ng property o kung ano man. At ang tanging naiiwan na lamang ay ang bahay na tinitiran. Paano mangyayari dito? Maiilit ba yung bahay? O masusubasta ba? Ma-foreclose ba yung bahay? O ma-execute ba yung bahay? Anong ibig sabihin ng ma-execute? Makukuha para ipang-satisfy doon sa pagkakautang. Dos Kumpanieras. Relevant din po sa ating talakayan yung Section 20 ng ating Bill of Rights, no? Na walang nakukulong sa utang, no? Pero bakit nga ba may ibang nakukulong? Well, hindi po dahil sa utang, kung hindi sa fraud nakasali, no, na ginamit para makasecure ng utang. So, yun, mga basic principles natin, hindi namamana ang utang maliban na lamang kung no? Hindi nakukulong sa utang maliban na lamang kung merong fraud, no? In which case, hindi dahil sa utang ang pagkakulong, kundi dahil sa fraud o panloloko, panggagancho, pangdaraya, panlalamang. Dos Kumpanieras. At syempre, nangyayari ang pagmamana sa oras ng kamatayan. Parang, Attorney Cam, yung wala kasing instance o walang moment na walang nagmamay-ari doon sa property, no? Hindi siya nababakante ang pagmamay-ari. So, from death doon sa original na may-ari, papunta doon sa kanyang mga tagapagmana o mga compulsory heirs. Dos Kumpanieras. So clear po yan, no? Yung pagmamana po, the moment na namatay, hindi po the moment na in-issue yung death certificate. Baka kasi po mag-recon kayo, hindi, na-issuehan lang to ng death certificate. After ilang months. Oo, gano'n. Di ba matagal ma-issue ang death certificate? Oo, mula sa PSA. Kasi yun ang ginagamit, Attorney Cam, no? Pagka po kasi nagpapaprobate ka ng will, anong ibig sabihin ng papaprobate? Pupunta po kayo sa korte kung may naiwang will ang namatay, no? O yung tinatawag natin na last will and testament. By the way, will suffice, Pag may naiwan will ang namatay, no? Kaya ito ay handwritten, which is holographic o kaya yung notarized, no? Notary lang tawag, kailangan po itong idulog sa korte, no? Ipasusuri o paaprubahan po ito sa korte kasi may mga pagkakataon na hindi pala valid, no? Kailangan po kasing patunayan ang authenticity at yung compliance doon sa mga requirements ng batas, no? Patungkol doon sa mga wills, no? At para din po ma-execute or maipatupad yung kagustuhan, no? Nung namatay. Ayan. Dos Kumpanieras. Wala pong mangyayaring hatian hanggat hindi po napapaprobate ang will. At medyo mabilis lang naman ito, Attorney Cam, maliban na lamang kung merong mga issues, no? Meron pang kini-question yung authenticity or due execution. Kasi, may Alzheimer's na po yan noong ginawa niya yan. Naku, tinutukan po yan ng kutsilyo, ng barel, o kung ano man, no? Yan po ay blackmail, kaya nag-execute siya ng mga ganyan. O kaya hindi po totoo yan, yung pirma niyan. Paano nakapirma? Namatay na po ng ganitong taon yan. Paano po yung makapirma? Ano na po yan?
comatose na po yan ng panahon na yan. Tsaka bakit po yan ay may notaryo samantalang hindi naman po yan lumalabas, wala naman po nagsasabi na ayan. So ganoon ang nagiging issue kapag ka po kapag ka po nagpapa-probate, no? Pero kung wala namang mga ganyang issue, Attorney Cam, napaka-smooth lang po basta ma-comply or mapakita ninyo na compliant doon sa mga requirements ng batas itong will na naiwan. Dos Kumpanya. At syempre, napakasimple po, pinakasimpleng paraan ng will, yung tinatawag na holographic will. Attorney Cam, paano ang holographic will? Ito kailangan lamang nasusulat, tapos meron pong petsa at meron pong pirma. Yes, hindi kailangan notaryado. Basta po, sulat kamay noong nagpapamana ha. Hindi po, Attorney Cam, isulat mo nga muna ito para sa akin. Hindi po ganon. Dapat po, sulat kamay niya, may pirma at petsa. Yan. Importante yung petsa, Attorney Cam, kasi para mapakita din kung kailan niya ito ginawa. Kasi baka may issues, yung halimbawa may nauna ng ginawa o kaya, huli. Tapos gumawa ulit, o kaya naman yung pala ay hindi, kumbaga joke lang, So importante po yung petsa. Dos Kumpanieras. Okay, so yung questions po ninyo ay sasagutin namin. Ilan po muna mga paalala. Pero meron pa rin po tayong DZRH Malakas promo, true or false. Walang sasagot ng trolls, ha? Oo. Patas, true or false. Patas ang mamanahin ng legitimate na magkakapatid kahit may ibang nakaangat sa kanila sa buhay. No? So, true or false? Trolls? Okay, your name, your GCash number, of course, yung sagot po ninyo. At kung nasaan po kayo at pipili po kami ng isang mananalo tonight. Jared Manhares, magandang gabi sa iyo. Gayun din kay Valentino Milena Poncha. At magandang gabi po sa mga taga Naga Camarines Sur. Gayun din, magandang gabi sa iyo, Ronald Tumbaga at yung mga iba pang nanonood sa atin. Michael Bay and Ray Mendoza. At magbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala, nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanieras. Nagbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At tinatalakay po natin yung tungkol sa mga utang vis-a-vis mana. Yan. Ayan. Pagka attorney ka, malimbawa, yung mga magulang mo, ay bumili ng bahay or nangutang ng bahay. Say for example, sa Pag-ibig, nag-home loan o kaya naman sa bangko. Hindi po ibig sabihin na nalusaw na yung pagkakautang sa pagkamatay ng mga magulang, In fact, meron po kayong obligasyon, para kung gusto ninyong ipagpatuloy na mapain nyo ang bahay, kailangan ninyong hulugan or bayaran maliban na lamang kung meron pong mortgage redemption insurance, Kapag ka po ganun, nakalagay doon na kapag ka namatay na yung original borrower, wala nang obligasyon yung mga kanyang mga tagapagmana or tagapagmana ng nag-home loan, Yun po ay kapag ka meron lamang ganong insurance. Kung wala, namamana po ninyo yung obligasyon na bayaran yung pagkakautang ng inyong magulang. Dos Kumpanya. Otherwise, you lose, you risk the chance, na maging may-ari ng property o na mamana pa ang property na naka-mortgage sa Pag-ibig o sa bangko. Take note po, kapag ka po ganito, wala na po kayong refund na makukuha. Bakit? Kasi nga po, hindi naman ito nasasaklaw noong Buyer in Installment Act, o yung tinatawag natin na Maseda Law. So yun po yung risk. Kaya po sinabi namin kanina na maari na mamana yung pagkakautang kung doon sa kanilang kontratang pinirmahan ay binding o itinatali din ang kanyang mga tagapagmana. Dos Kumpanya. Ngayon, balikan po natin yung tungkol doon sa main question natin, yung tungkol doon sa kung naiwang utang or may naiwang utang ang magulang mo pero wala namang ari-arian na naiwan, wala kayong namana,
obligado ba ang anak na bayaran ang utang ng kanyang mga magulang kung nakatanggap naman ng mana mula sa mga lolo at lola. Binanggit po namin yung relevance, no, yung importansya ng oras ng pagkamatay o time ng pagkamatay because, no, depende po ito kung sino po ang naunang nategi bumbum. Sabi nga ni Attorney Cam. Ang tanong, sino ang naunang namatay? Sina lolo at lola o si nanay at tatay, no? Na merong pagkakautang. Ayan. Kapag ka po, kasi relevant pa din ito doon sa tinalakay natin kahapon, no? Kapag ka po naunang namatay sina nanay at tatay, kesa ka na lolo at lola, ibig sabihin direkta na ang pagmamana ninyo mula ka na lolo at lola, and therefore, no? And therefore, wala pong mana mula ka na nanay at tatay at nagmana kayo ka na lolo at lola by right of representation. Ibig sabihin, hindi na dumaan pa ka na nanay at tatay ang property, and therefore, sa inyo na ito, walang mahahabol ang pinagkakautangan ni nanay at tatay. Dos Compañeras. Pero, Attorney Cam, kung unang namatay sina lolo at lola, pagkatapos hindi nagsettle ng estate, pagkatapos namatay sina nanay at tatay, na may utang, and therefore, no, kung kailan namatay sina nanay at tatay, saka nagsettle ng estate, no, ng estate ni na lolo at lola, maaari pa rin po kayong mahabol because, no, noon pong namatay sina lolo at lola, na lipat na ang karapatan kana nanay at tatay, and therefore, no, naging kanila muna ang property, bagaman at hindi agad nila hinati-hati. So therefore, subject pa ito sa mga obligasyones kagaya ng kanilang pagkakautang, at yung masosobra lang dito ang inyong paghahati-hatian. Dos Compañeras. Attorney Cam, you were to say something. Tandaan po ninyo kapag halimbawa merong namatay at meron silang mga properties, whether namana nila ito or talagang sa kanila, bago po mag-settle ng estate, inuuna po lagi na bayaran, no, yung mga taxes, liabilities. Katulad na lang po yung, syempre, inuuna din po yung mga creditors. So kung ano lang po yung sinabi ni Panyera na matitira, yun lamang po ang paghahati-hatian. Yes. That's why importante kung kailan ba namatay? Namana ba o hindi? Yes. Ayan. Kasi Panyera, kung namana ito, sasagot to dun sa utang. Ayan. So again, no, yung konsepto po ng pagmamana ay kapag ka namatay. Namatay na, no? Sa oras ng kamatayan, hindi sa oras ng pagbabahagi. Kasi yung iba, hindi naman natin naging kagawian na magbahagi ka agad dahil mumultuhin ka ni nanay at tatay. No? May mga ganun tayong mga eksena. At saka, syempre, nag-ano ka pa, nagmumorn ka pa, Panyera. Tapos hindi lang yon, marami pang mga issues na kailangan i-settle. So hindi pa nag-uusap yung mga magkakapatid. Yung ibang kapatid mo nasa ibang bansa pa. Yung iba nasa ibang lugar. Yung So, iba yun? pinapahirapan pa. Diba? Hindi kayo nagkakasundo. Dumagdag pa yung mga Marisol, no? So, ibig sabihin po, talaga napaka-komplikadong usapin ng pagmamana. Dos Compañeras. Again, pag nauna pong namatay sina nanay at tatay, kina lolo at lola, ay wala na po dapat nasagutin kung ang property inanggaling ka na lolo at lola. Pero kung naunang namatay sina lolo at lola, sumunod lang sina nanay at tatay, 1 minute lang ang diferensya, nagmay-ari na sina nanay at tatay, and therefore, may sagutin pa rin yung property na nakuha ka na nag-originate ka na lolo at lola. Dos Compañeras. Magandang gabi po muna kay Tatay Wilson Aldea Sr. na laging nasa DZRH ang radyo. Kahit na, si tatay pala ay nakahiga na lang. Pero magandang gabi po sa inyo. He is 92 years old. Oy, tatay ha, magpahaba ng buhay. Merong 100,000 pesos na nag-aantay sa iyo. At syempre, sa next year, may matatanggap na siya, Attorney Cam. No? Kasi yung 70, 80, 90, nakakatanggap na, di ba? Yes. Pero next year pa daw magte-take effect. Ayun. So, sayang yung aking stay lola healthy, Tatay Wilson Aldea Sr. Magandang gabi din po muna kay Raimundo Gonzalvo,
ngayon ko lang nabasa ang kanyang pangalan. Thank you very much for watching. At syempre, Ngoyong Montes, mga taga Bulacan. Attorney Cam, Ito yung... si Valentino Melena Poncia. Yes. Ay kaya mas maganda na nga talaga na maraming utang ang naiwan ng mga magulang para di na pag-awayan ng mga tagapagmana, kanya-kanyang tanggi siguro. Ayun, sabi niya, I'm late, attorney, sabi ni Violeta Montecalvo Zambrano. Attorney Cam, your next question. Eto, sabi niya, mga attorneys, ang tito ko po ay may asawa, pero walang anak. May minana po siyang lupa, pero naka-mother title. Sa tatay niya po ito. Sino po ang magmamana ng kanyang share sa lupa? Yan. So ito, importante din po ito. No, kung halimbawang naka-mother title pa, so namatay na po yung pinaka-original na may-ari, so kailangan po munang mag-settle ng estate nung mga magkakapatid. So pag nag-settle na, so may share na si tatay. Ano po, no? Si tatay may asawa pero walang anak. Ang tanong, ayan na naman tayo, kailan namana? Ito ba ay during the Parang marriage? naging tatay na may asawa pero walang anak. Hindi, yung ano niya, yung Kapatid. Oo. Ang kapatid niya. Yung tito Gulat niya yung ako. ang Okay. gulo eh. Kasi, Si ang tito ko po ay may asawa at walang anak. May asawa, walang Ayan. anak. Oh, May si minana po tito. siyang lupa, pero naka-mother title. Sa Aha. tatay nakapangalan. Okay. Ayan ko. So again, si tito kailangan mag-settle ng estate sila magkakapatid. Pag nakuha na yung share ni tito, ang next question doon, kailan niya ba ito natanggap? During the marriage or nung single pa siya? Kung may asawa siya. Ayan. Dahil kung halimbawa natanggap niya ito during the marriage, katulad nung pinag-usapan natin last time, magiging exclusive property niya ito, and therefore, Magiging subject ito ng Yes. manahan, no? oo. Pero kung ito ay natanggap niya before the marriage, attorney Cam. So, Sige, go magiging part po, meron pong karapatan yung kanyang asawa Oo. doon sa property. Ibig pong sabihin, kung ito po ay minana, bago maikasal si Tito, no? Ibig sabihin, nagiging bahagi ng absolute community. Yes. Kapag ka absolute community property, maghahati muna ang mag-asawa at bago mapaghatian, bago ma-determine yung estate. So, ibig sabihin po, kung isang ektarya yung minana ni Tito, bago pa siya mag-asawa, yung kalahating ektarya nun, matik, sabi nga nila, matik, may-ari na ang kanyang napangasawa, si tita. So, yung kalahati nun, no, yun ang paghahatian ni asawa, at no, yung yung mga kung sino man ang kung sino pa man ang kung patay na nakatira. yung magulang. Yes. Yes. Oo. Pero kung ito po ay minana during the marriage, ay ibig sabihin po, eksklusibo ito. Hindi na ito hahatiin pa kay misis, no? Ang mangyayari dito, maghahati na diretso, no? Yung buong isang ektarya, paghahatian ni misis at nung sino bang heirs, iba pang heirs. So kung halimbawa si nanay buhay pa, edi si nanay, no? Kung halimbawa wala na si nanay at kapatid, edi yung tatay mo o nanay mo, kasi tito, di ba? Yung mga tatay mo o nanay mo at saka yung mga kapatid niya, yun ang makikihati doon sa yung 50% mapupunta sa kanila. So hindi to divide kasama ang asawa. So 50% pa rin dun sa kanyang asawa. So, dahil bilang mana. Yes. Assuming na yung asawa ay legal po Yes. Kasi kapag ka po hindi legal, wala po siyang dapat na makuha. Dos Compañeras. Ito, Attorney Cam, yung question. Ito ang gusto kong sagutin. Nag-iinit ang... Dito na ako nag-iinit kanina pa kasi habang binasa ko kasi siya, no, in-screenshot ko. Tapos inayos ko lang yung pagkaka-arrange dahil medyo may kaguluhan. So Amor, I hope you're watching now. Sabi niya, may mana po kami sa magulang namin. Yung isang kapatid po namin ay namatay na. May habol pa po ba? No, not this. May habol, hindi pala yon, hindi, next question pala, pero sagutin mo na. May habol pa po bang illegitimate niya kung hindi naman siya nakapirma sa birth certificate? Yan. So, yung kapatid niya ay siguro namatay, tapos ay may illegitimate child
Pero na hindi naman nakapirma sa Yes. birth certificate. Mm-mm. Now, Attorney Cam, sagutin mo. Eto, kahit po hindi nakapirma, kung mapapatunayan po, no, sa mga ibang private instrument na ina-acknowledge niya, no, na kanyang anak yung illegitimate child, so meron pa rin pong share. Magmamana pa din Yes. po. May share Mm-mm. po yung non-marital child o yung illegitimate child. So, ibig pong sabihin, maghahati si anak, no? Mm-mm. Basta mapatunayan na siya ay anak. O kaya ni-recognize, no? Tsaka sino bang naiwan ng mga buhay pa ba si nanay o si tatay? Yan. Pero ito yung next, ito pala yung pinag-iinitan ko. Go, Panyera! Attorney, paano po ba hahatiin ang naiwan ng kapatid ko na dating seaman? Siman. So, madatong ito, Attorney Oo, Cam. may laki No? properties. May asawa po siya. Kasal sila. O, syempre, hindi naman niya asawa yun kung hindi sila kasal, di ba? Kasal sila, pero wala po silang anak. Pero may anak po sa pagkabinata ang kapatid ko nandoon sa nanay ng bata. Ito po ang naiwan niya. O, mayroong recital ng mga properties. Mana sa father namin na namatay noong 2019. Bahay na naipatayo niya noong single pa siya. So may mana kay father, Father Bear, mayroong bahay na naipatayo nung single. Syempre, seaman, no? Mga ari-arian na napundar niya habang nagsisiman siya, pero kasal na sila nung asawa niya. At meron din pong savings sa bangko kasi 50% lang po yung allotment na ipinapadala sa asawa niya. Bale, ang naiwan niya ay asawa, isang illegitimate na anak, 3 kapatid at yung pong mother namin. Sino po sa amin ang may karapatan? Wala pong trabaho ang asawa niya at yung mga perang padala niya, hindi namin alam kung saan dinalaw ng asawa niya at paano po ba hahatiin. Dos Alam mo, Compañeras. dapat Panyera. Isa-isahin natin. Oo, meron ng legal fees yan. Sobrang komplikado yan. Joke lang. Okay, ang tanong, kailan ikinasal? Kailan niya naman na yung Galing may minana kasi sa 2019, nung 2019. 2019. Nung 2019 ba, kasal na siya? O hindi pa, no? Kasi relevant po 'yun. Bakit? Kasi kung minana niya ito, nakasal na sila, abay kanya lang po ito. Hindi ito masasali doon sa paghahatian nila. Ay hindi ito masasali doon sa absolute community properties na paghahatian muna nila ng kanyang asawa bago maging subject ng manahan. Pangalawa, meron bang prenuptial agreement? No? I would assume na walang prenuptial agreement, no? Dahil hindi naman natin nakagawian na magpirmahan ng ganito. Kung wala, ibig sabihin yung bahay plus ibang ari-arian na nabili plus nung single pa plus yung ari-arian nung asawa, no? Ibig sabihin yung kasi 'di ba yung ari-arian nila nung asawa niya. Tapos yung savings pati na din yung kung halimbawa inaitatabi nung asawa niya yung mga pera, kanilang dalawa pa rin yun, 'di ba? At saka yung savings ng sinasabi mong nasa brother mo, no? Divided by 2. Bakit? Kasi yun ang kanilang magiging share sa absolute community asset. Ngayon, malalaman pa naman natin kung yung bahay na minana, depende pa yun. Kung exclusive ba siya or absolute community. Ako Panyera, basta dalawa lang ang sure ko dito. Hindi magmamana kayong mga kapatid at saka yung nanay ninyo. Dahil meron siyang illegitimate child, may descendant, at merong asawa. So, yung asawa kasi nag-ano lang siya, di ba Panyera? Although, kapag ka illegitimate child kasi, mapupunta sa legitimate na, di ba sabi, legitimate descendant or in the absence thereof, the legitimate ascendant. Ang mangyayari, 50%, no? 50% goes to the mother, no? 50% of the total estate goes to the mother being legitimate, 1/4 kay asawa, 1/4 kay illegitimate na anak. That is, of course, yun yung malinis na porsyento na eksklusibong property ng iyong kapatid. O yung mga kapatid pala ang walang mamanahin. Yung walang kapatid I stand corrected. Yan. Tama naman yung sinabi mo na wala talagang matatanggap. Yes. At saka Panyera, ito, depende rin yan. Isa pang criteria is kung merong last will and testament. Meron bang naiwan? Palagay ko wala kasi sinasabi niya paano ba hahatiin. Pero ikaw, kapatid, wala ka nang matatanggap. Kasi sabi mo,
meron ang nanay. Buhay pa si nanay. So, bali ang mangyayari nito, Attorney Cam, no? After mahati, ma-determine yung exclusive at saka yung conjugal, yung share dyan sa absolute community asset, mas malaki pa rin na mapupunta kay asawa. Because, no, yung po mga napundar, paghahatian muna nila yun. Dahil, well, absolute, what is his is hers and what is hers is his. Okay. Kahit pa, wala pong trabaho at awan ko kung anong ginawa niya, Attorney Cam, ano? Kahit pa nakahilata lang niya sa bahay dahil ang nagbigay sa kanya ng karapatan ay mismong ang batas. Sige, gawa na, meron pa Attorney isa pa, Nyera. Doon sa question na hahanapin nyo, kung balak nyong hanapin, kung saan ba pinag-spend nung babae, yung pera na pinadala, hindi nyo na mahahabol din po yun. Maliban na lamang kung ito ay nasa bangko or kaya naka-invest, no? Yes. Kasi lahat po ng na-invest, no, during the marriage ay bahagi pa rin to. In fact, kung si ate girl, si sister-in-law mo, no, ay merong mga ari-arian nung single pa siya, no, at wala silang prenuptial agreement, pati yun, no? Kung marami siyang mga ari-arihan, makikinabang din doon yung nanay mo. Pero kung wala, feeling ko rin wala. Kasi nga, parang kiniklaim nila na wala naman tong ginagawa, nakahilata lang to. Tapos, almost lahat ng property tsaka savings ng kapatid namin mapupunta sa kanya. Diba? Tapos 50% na meron pang allotment, wala namang anak, diba? Ayun nga. So again po, sa illegitimate child, kailangan din po patunayan na na-recognize Although yun. ito naman, Attorney Cam, sila mismo, yung mga kapatid nagsasabi na merong anak sa pagkabinata. Sa pagkabinata. Diba? Sabi ko sa'yo, legal fees talaga, medyo malaki-laki kasi ang komplikado po niyan. Pagmanahan po talaga ang pag-uusapan, ang dami pong factor na usually, Attorney Cam, ang settlement of estate doon sa IBP fees, no, recommended due sa IBP fees ng Cebu chapter, because I was a member of Cebu City chapter before, no, before ako na lumipat sa Marinduque. 250 o kaya hindi ko alam kung ilang percent, whichever is higher. Diba? Sa pag nagsasettle ng estate. Dos Compañeras. Tayo, Panyera, ano na lang, pagmamahal na lang. Magandang gabi po muna, Miss Gina Socrates, nanonood sa atin dyan sa Quezon City. Malamig ba dyan sa inyo? Sabi niya, bakit ako hindi kasama sa roll call? Magandang gabi. At salamat pala sa sa Pahopya. Thank you very much. Galing sa Bakersfield, Attorney Cam. Yung sikat sa Palawan. Di ko ba natikman taga Palawan yun ka? Di ba meron kang station sa Palawan? Di ko natikman Punta ka sa Bakersfield, dyan sa may malapit sa Mitra, Rancho Mitra. Dos Compañeras. Anyway, sa atin pong DZRH Malakas promo, ang tanong, true or false? Patas ang mamanahin ng legitimate na magkakapatid kahit may ibang nakaaangat sa kanila sa buhay. Your name, your answer, your name, your Gcash number, and of course kung nasaan po kayo. At pipili po kami ng isang mananalo tonight. Henry Escalante Dolohan ng Zambales. Magandang gabi. At syempre Eva Duques, Maricor Angeles. Attorney Cam, basa ka nga nung nandun sa DZRH News at DZRH News Television. Ito, magandang gabi rin po sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Marami pong salamat. Si Archie Valencia ng Zamboanga City. Naku, huwag niyo pong ipopost yung number ninyo sa comment section ha. I-PM nyo lamang po, private message po, no? Alan Kilala, nanonood din po, Victorino Duran, Leo Havares po ba ito? Tama po ba? Miss Marilu de Guzman, Albert Miranda, Peter Lynn Sanchez, Florence Regalo, at ganun din po, nakatutok. Uy, Jovita Adami. Magandang gabi sa iyo, Mama Jovita si Adami. Jovita. Mama Vita, nung pinasalubungan mo ako ng dates, ay napatubo ko po yung isa. Ay, totoo? Dos Compañeras. Siyempre, anak ng magsasaka po kami, Attorney Cam. Magsipundar na kayo ng kakalokang kapatid na magsipundar kayo, kakalokang kapatid yan. Okay. Naimbag Ravi Eva Duques at yung mga taga Botolan, Zambales at mga taga Masinloc, Zambales, especially kay Judge Cheryl Alamia Macapagal at sa kanyang mga staff. Magandang gabi po sa inyo.
At magbabalik pa pang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. And of course, it's 20 minutes after 7 in the evening. Dos Compañeras. Compañeras. Good luck sa mga dumadaan sa Santo Tomas. Umaabot daw sa Alaminos hanggang San Pablo City ang traffic. Ako po. Attorney Cam, no, ituloy-tuloy na natin dahil wala tayong oras. Anyway, meron bang question before we pass for commercial? Ito, Panyera, Sige, sabi go. ni Miss Marilu, may habol po ba ang isang anak na hindi kasalang magulang na kung saan ang tatay ay namatay at siya isang shareholder ng kanilang kumpanya? Pati po sa ibang properties may karapatan po ba ang anak na makinabang? Anak po ay recognize. Ayan, kung again po, no, sinabi natin kung ito po ay kinikilala kahit sa mga private instrument, mas maganda po kung nasa public instrument like sa birth certificate, ano po, nakapirma, meron pong ang share ang illegitimate child. At again po, kasama po dito not only the properties but also yung mga stocks Mga na rights. pagmamayari. So, bahagi po ng property yung mga stocks. Okay. Ito yung question naman ni Anonymous. Nagkautang-utang po ang mother ko para may pangpagamot sa akin. May sakit po kasi ako sa kidney. Namatay po ang mother ko na hindi nabayaran ng utang. Ngayon, ako naman po ang sinisingil ng nagpautang dahil sa akin daw naman po ginamit yung perang inutang. Pinipilit po nila ako na ibayad ko ang bahay na tinitirhan ko ngayon. Pero ito lang po ang iniwan sa akin ng father ko nung nabubuhay pa siya. Dapat po ba na ako ang magbayad ng utang ng mother ko dahil sa akin ginastos ang inutang niya? Pwede ba nila ipilit na ibayad ko itong bahay at lupa sa utang? Kaya lang wala po akong ibang matitirhan. Sana po ay masagot ninyo ang tanong ko. Dos Compañeras. Mabigat, Attorney Cam, ano? Pero ito yung sitwasyon, Attorney Cam, ano, na hindi maaring mamana na utang, no? Assuming walang ibang kontrata na nagsasabi, ipapasa ito sa anak mo, babayaran ng anak mo. Usually naman kapag ka mga simple loan, hindi ito kasali. Pero yung bahay, ang tanong, sino ba? Sabi niya kasi galing sa tatay. Yung nanay at tatay mo ba ay kasal? Kasi kung hindi kasal ang nanay at tatay mo, ibig sabihin mana mo ito sa tatay mo, no? Kasi ito lang daw ang naiwan sa akin ng tatay ko nung nabubuhay pa siya. So ibig sabihin, kung hindi kasal ang nanay at tatay mo, ito ay minana mo sa tatay mo. Ibig sabihin, ikaw ang nagmamay-ari nito. Walang kinalaman ang nanay mo doon sa property kung hindi sila kasal ng tatay mo. Ngayon, meron din maari mo din kasi kung halimbawa kahit pa kasali ka sa nagkautang, kasama din po kasi sa maari mong i-invoke yung family home. Kasi yung constitution ng family home, yung family home is exempt from execution. Maliban na lamang kung hindi nababayaran buwis, yung pagkakautang is because yung mga materyales at labor ng bahay mo, pero yung ginamit sa pagpapagamot sa'yo, wala kang kinalaman doon. Ayun. Dos Compañeras. So, nakaka-pressure, nakaka-stress, pero hindi mo dapat ito isipin dahil kung ito ay sa tatay mo lamang na minana mo na, hindi ka dapat managot doon sa pagkakautang ng nanay mo kahit pa ito ay ginastos para sa iyo. Attorney Cam, you are to say something? Eto, Panyara, no, reminder lang din po sa mga nangungutang, no, or pumipirma sa mga ganitong mga loan agreement or promissory note. Once na pumirma po kayo as co-maker, liable po kayo, no? Pwede po kayong masingil kahit hindi nyo po natanggap yung mismong utang. Although, depende kung may nakatanggap nga silang, pinirmahan nga silang co-maker agreement or kahit pa guarantee, no? Kasi kung namatay kapag wala ng guarantee, wala ng property, maaring managot. Pero normally, we don't do that. At bibihira lang yung nagkakaroon ng mga co-maker, especially yung mga halimbawa mga kapitbahayan lang, di ba? O maliban na lamang kung doon kayo nag-loan sa isang legitimate na lending business. Dos Compañeras. Ang bilis ng oras. Happy weekend din sa inyo, Tita Ami Mira Flor Garcia. At ang tanong, Attorney Cam. Okay, para sa mga gusto sumali, true or false lang, walang troll. Sagot po kayo, ha? Patas ang mamanahin ba ng legitimate na magkakapatid kahit merong nakakaangat sa kanila sa buhay? Yes, at ang sagot, syempre patas. True. No? Walang lamang. Andyan po nag-uumpisa yung konsepto o dyan ang pinag-ugatan niyo yung tinatawag na hating kapatid. Yes. Pantay-pantay. Dos Compañeras. At sumagot ng true
Congratulations! Abay, wala pa ako nakukuha. Meron pa niya, may binanggit ka kanina. Okay. Kasi bigla siyang nag-iba ng sagot, Attorney Cam. Nagbago, Biglang nag-false. Ano ba yan? Balimbing. True or false na lang, natalo pa. Okay, congratulations sa iyo. Taga saan ka? Cherry Balbon. Ipadala lang ang inyong, hindi niya nalagay yung GCash number niya, pero nandito. Meron kasi siya mga previews, ang haba na pala ng time na sumasali siya, na hindi pa siya nananalo. Cherry, congratulations sa iyo. Ipadala yung GCash number mo. Hindi ko na mahanap dahil ang dami ng instances pa. Hindi ko na kayang balikan. Ang tabayan ng pagsusunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension para sa mga napakahalagang impormasyon tungkol sa ating kalusugan. Nakasama niyo po tonight ang mga panyera ng bayan. Kasama po namin si Ray Taladro at solo ka? Si Norman Moraga. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Ako po, Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.